May tinig mula sa malayo, narinig ng aking puso. Humingi ng tulong ang kapwa ko. Ang palad ko'y inabot ko, serbisyong bayanihan. Serbisyong bayanihan. Vivo el ayudahan. Abriang at sa mga nanginahanglan, gugma sa Diyos ang kasandigan. Gugma sa Diyos ang kasandigan. Mahirap man o mayaman, gabus igwang panininbagan. Pamamya o kapara emo kalingwan, itatak mo king puso't isipan. Serbisyong bayanihan. May api, may dukha, matay, may luha, walang anuman sa buhay. Sino ang kanilang karamay sa gitna ng bigati at lumbay? Paglalagad nga tinabangan, Buhi ang pagkabangay, magkasikat saray bangkang kukulan, panangaro na Diyos o sandigan. Napanglaw man wenno na bakna, ang amin at darapang na. Pagtulong sa kapwa'y huwag mong talikdan. Itatak sa puso't isipan. Itatak sa puso at isipan. Serbisyong bayan, serbisyong bayanihan. Buhay ang pagtutulungan. Isang palad sa mga kailangan. pag-ibig ng Diyos ang sandigan. Hirap man o mayaman, lahat may pananagutan. Pagtulong sa kapwa'y huwag mong talikdan. Itatak sa puso't isipan. Itatak sa puso at isipan. Serbisyong bayanihan. Sikat sa buhay, maasahan na tunay. Balikan sa buhay, maasahan na tunay. Balikan sa buhay, maasahan na tunay. Serbisyong bayanihan. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. December 25, 2025. Ano man ang ginagawa nyo, ang aming pagbati na isang magandang hapon. Muli mula dito sa Serbisyong Bayanihan. Alam ko, marami tayong mga kababayan. Ako, hindi mapigil sa pagkain. Ano man po ang inyong kasayahan ngayong araw na ito, muli. Salamat sa pagtutok nyo dito sa Serbisyong Bayanihan. Live sa Radyo La Verdad 1350. Take note, may podcast pa yan. At syempre, sa mga nanonood ng UNTV, thank you po. Malapit na ang matapos ang taon. Diyan pa rin kayo, nakikinig at tumatangkilik. Maraming salamat. At syempre, doon sa mga nakasubaybay sa social media. Ito, hindi namin pa makakalimutan na pasalamatan itong dalawang batang ito. Basta, bahala na po kayo manghula kung si Teo yan o kaya si Elias na bumabati sa amin. At syempre, hindi natin syempre makakalimutan ng ating pagpapasalamat at pagbati sa ating Kuya, Daniel Rason. Kuya, wherever you are, lagi nawa po kayong ingatan ng Diyos. Maraming salamat po, Kuya. And this time, mga kasambahay, ang aking mga kasama ay alam ko po may mga importante din silang tinunguhan. Ano po, ngayong araw na ito. But today, hindi ako nag-iisa. Our very own Bipinoli Sabalya is with us.
Live in the studio, VP Noli Zabalya, the Operations Director of Manibela Innovations, KDR Group of Companies. Good afternoon, VP Noli. Thank you for joining me this afternoon. Yes, Miss Annie Rendoy, and it is a very joyful afternoon. Anyway, today, gaya nga ng sinabi ni Ma'am Annie, no, ni Miss Annie, na talaga naman mga kapwa-tao natin ngayon ay talagang masaya dahil ito ang araw na kung saan ay pwede na naman nilang ma-experience ang pinakamasayang araw na kasama ang kanilang mga pamilya. At syempre, binabati natin muna agad ang ating mga kasama, mga kasambahay, lalo na ang mga avid viewers natin, hindi lang dito sa ating social media. Of course, mga listeners natin sa Radyo La Verdad 1350 ng isang maligayang araw at pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo lahat. Miss Annie, of course, to her family and to all our friends out there. Thank you very much. Maraming salamat. At this time, mag-uumpisa na tayo, VP Noli. Alam mo, siguro you will agree with me na hindi madali ang buhay ng ating mga kababayang OFW. Although wala akong experience na maging OFW ako, pero mga kapatid ko, 2 sa kanila, 3 sa kanila, naging OFW din. Bagamat at this point wala na sila diyan. Pero I don't know kung ikaw ay naging OFW, pero alam ko, by profession, engineer kasi si VP Noli at sa US siya, ay malayo sa pamilya. Di ba po, yung mga nagiging OFW, mga kasambahay, kahit sabihin pa natin dito lang sa Asian country, mas lalo na yung sa labas ng Asia, mga kasambahay. Siyempre, mga kasambahay, kung ikaw, nakagisnan mo na dito sa Pilipinas, talaga naman, kakaiba yung buhay dito. Sila po ang pangunahing inaasahan ng pamilyang naiiwan dito sa Pilipinas. Subalit, kung minsan, may mga hindi inaasahang pagkakataon na maaring dumating sa ating buhay, gaya ng pagkamatay. Nasawi po sa ibang bansa ang kapwa OFW na kapatid ni Derek. Inilapit po siya sa ating VP Noli dito sa programang Serbisyong Bayanihan na matulungan na maiuwi ang labi ng kanyang kapatid. Mula po ito sa Taiwan. At sa ating pagkikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers, awa ng Diyos ay nakatugon tayo sa inilapit na concern ni Derek. Mga kasambahay, para sa detalye, panoorin po natin ito. Po si Derek. Lagi siya sinasabi sa amin, magtulungan po kami, huwag namin pababayaan yung isa't isa. Tapos yung mami namin, lagi naming mamahalin. July 6 po nun, linggo. Wala pa po akong hindi pa ako nakapag-hilamos, hindi pa ako nakapag-toothbrush. As in, nasa
mga ilang araw. Hinintay ko lang po para makabalik ulit ako dito. August 20 po yata yun, kung hindi ako nagkakamali, ang flight back. Bali, hindi po naging madali kasi bumilang din ng 1 buwan po yata.
mensahe ko lang po sa mga kapwa ko OFW. Kung meron mang pagsubok na dumarating sa buhay, kung di mo kontrolado, pagpasa Diyos mo po talaga. Siya na po bahalang gumawa. Una po, salamat po sa Diyos, sa serbisyong bayanihan, sa mga bumubuo po sa programa ni Kuya Daniel na serbisyong bayanihan. Malaking bagay po sa amin yung naitulong po ninyo. Hindi lang po sa amin, pati sa mga kapwa-tao din po namin na napaglilingkuran po ninyo. Nagpapasalamat po ako sa Meko Kausyong, sa Department of Migrant Workers Office, kay Sir Labat Desk, sa mga katrabaho po ni Kuya na nag-abot ng tulong na pinagsama-samang tulong. Ganun din po sa mga kaibigan ko dito. Sa MCGI po, nagpapasalamat po ako. Sa lahat po ng mga tao na kinasangkapan po ng Diyos para makalagpas po kami dun sa nangyari po sa kuya ko. Salamat po sa Diyos. Hindi madali yung pag-uuwi ng bangkay. Marami kang pinagdadaanan ng mga dokumento. So, isa yan sa mga, lalo na yung kanyang kailangan, halimbawa, yung birth certificate, yung birth certificate ng magulang, kasama pala yan sa mga hinihingi. Oo, mahalaga yun eh. And one of the primary requirement para mabigyan ka ng clearance. That's correct. But if you have a problem doon sa mga ganong klaseng dokumento, nagkukos pa yan ng delay. Ayan. And of course, tayo nagpapasalamat dahil kahit na papano ay wala man tayong embahada doon, wala man tayong embassy, pero mayroon tayong tinatawag na MECO. Ayan. With the coordination ng ating programa, dito sa programa ni Kuya, we coordinated with the MECO, mga kasambahay. At syempre, dito naman, counterpart dito, yung OWA, yung DMW. At dito pala, Bipinoli, kapag namatay ka, pagka dadalhin ka na dito, matutulungan ka ng gobyerno. Matutulungan ka ng gobyerno sa pagdadala din noong pagsalubong nung labi. Pero kailangan mayroon kang funeral service na accredited. Sila, wala pala. Ang gobyerno, walang ganon. Wala silang sariling punerarya na pwedeng mag-service. Pero yung labi mo, pwedeng dalhin doon sa bahay kung saan ka nakatira. But the problem, wala. Wala naman ganung business yung gobyerno natin sa ganyan. So, isa pa yan sa mga ginawa ng paraan. Salamat sa Diyos dahil mayroon din nakatuwang ang serbisyong bayanihan para mismo yung may-ari, anak ng may-ari, ang nagpresenta mismo doon sa airport para siyang tumanggap. And that person, anak siya ng may-ari nung isang punerarya. Ayan. I'm referring to the isang funeral homes na madalas naman natin Eastern Funeral Homes na nakakatulong naman sa atin dito. Thank you so much. So, speaking of the OFW, would you like to share your experience naman? Ikaw naman isang engineero, licensed engineer, pero ang iyong experience ay sa Estados Unidos. Yeah, actually, the same naman. It's just so happen na depende kasi doon sa job description and opportunity. Ang pagiging OFW kasi, it's actually a gigantic task yan, kumbaga eh. Na paglayo mo sa family mo, siyempre kasama na lahat yung aalalahanin mo sila. At yun nga, ang laging pinapayo sa mga umaalis na they have to make sure na meron silang continuous communication with their family. Especially doon sa mga talagang
inaalaala nila sa araw-araw, like yung asawa, yung buong pamilya, na kasi that also contributes doon sa focus mo sa lahat ng gagawin mo, kagaya nun yung na-aksidente na yun. Maaring sa pag-uwi niya, iniisip niya ang pamilya niya. In my case, ako kasi nung ako'y nasa ibang bansa, especially in the United States and in Canada, pareho lang ng buhay. Ang kaibahan lang is mas madali kaming makalapit kasi we are on the profession na ang naglagay din mismo is the government. So ibig sabihin, kumbaga in terms of protection, mas maraming protection yung mga nasa white collar jobs, ganyan. Yes, correct. Na hindi mo na kailangang masyadong mag-approach kung kani-kanino. And other advantage of that also is pwede mong dalhin yung family mo agad. So long as you have to go with the usual normal process. So, ang pagiging OFW, it's really a challenge, a risk na haharapin ng lahat ng gusto mga ibang bayan. Kaya dapat lang na mag-iingat lang palagi kasi ang laging dapat kaakibat, sabi nga, yung ang sinasabi lagi nga ng ating Kuya Daniel, no? Maski even doon sa manibela, sa pagmamaneho lang di ba? Mata sa kalsada, kamay sa manibela para iwas tayo sa disgrasya. Because this also will be anticipating yung maaring maging mga sakuna, aksidente. Kasi accident is really there. Anytime pagka hindi ka nag-ingat, papasok tayo doon sa ganong sitwasyon. Speaking yung pag-iingat, yung binabanggit ninyo po, gaya ng nangyari sa kanya, di ba? He was in a hurry kasi gusto niya na makauwi. Pero bad weather na, di ba po? So, maaring dahil mabilis yung pagpapatakbo, hindi niya inilanta na yon. What is important yung kanyang focus para makarating agad doon sa bahay nila. So, thank you for mentioning that. Thank you for raising that. Just to keep you updated doon sa mga papano magiging safe sa pagmamaneho. We invite you. I'd like to take this opportunity, Pinoli, na sabihin ko din, yung manibela. Yeah. Di ba? Para maturuan sila na sa tamang pagmamaneho. And gusto ko magpasalamat kay Rome, kay Dayan, kay Inya, at saka kay Diyos. Ayan. Thank you very much, mga kasambahay. Ang DMW, ang OWA, ang Eastern Funeral, and of course, gusto ko rin magpasalamat sa MECO, na naka-station naman dyan sa Taiwan. Maraming salamat. And of course, ano pa? Siyempre yung DMW, no, na lagi nang nakasuporta din sa atin. And ayoko mang sabihin, pero I am very proud of saying na yung ating mga partners, especially sa Members Church of God International, sa ating chapter sa Taiwan, sila yung talagang very close ang coordination, ang pag-aasikaso, kasi those are all instruction ni Kuya Daniel na pagka nasa kapangyarihan ng kamay natin, ang tayo ay gumawa ng mabuti sa kapwa, huwag nating ipagkakae. At yun yung very timely response na makikita natin sa ating mga naging mga aksyon, lalo na ng Members Church of God International. Kaya salamat sa Diyos sa mga taga-MCGI Taiwan Chapter. Thank you very much po. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat niyan. Thank you. And mga kasambahay, hindi pa tapos ang serbisyong bayanihan. Short break lamang po ito at agad magbabalik ang serbisyong bayanihan. Okay, mga kasambahay, muli, nagbabalik ang serbisyong bayanihan. Alam mo, dito sa puntong ito, alam mo, Bipinoli, most of the time, naiisip ng marami na ang cancer daw po ay nangyayari lang doon sa mga nakatatanda. Pero, sa uri ng lifestyle na mayroon ngayon, lalo na po ang mga kabataan, nagiging prone na rin po sila na magkaroon ng cancer. Binabanggit din po na isa na riyan ang breast cancer, kung saan nakikita ngayon ang unti-unting pagtaas ng bilang ng mga kabataang nagkakaroon po nito sa murang edad. At ayan nga ang ating pag-uusapan. At ukol dito ang ipapaliwanag sa atin ng isang breast surgical oncologist na mula sa Makati Medical Center. Please welcome to our program, Dr. Emeline Elaine Cua de Los Santos. Good afternoon po, Doc, and welcome to Serbisyong Bayanihan.
Good afternoon po at happy holidays! Thank you. Maraming salamat. Thank you for joining us this morning po. Ay, this afternoon, Dr. Emeline. I would be Pinoli Sabalia sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. At, Doktora, mag-uumpisa na po kami magtanong sa inyo. Napakahalaga ng ating pag-uusapan. Ang unang tanong ko po, bakit ba mahalagang malaman ng mga kabataang kababaihan na ang breast cancer ay hindi lang para sa mga nakatatanda? Please help us educate us again about sa iba't ibang uri ng breast cancer in terms of shape, doon sa size, and of course, kasama na po dyan yung appearance po, Dr. Emeline. So, ito pong breast cancer po, no, ngayon po, napaka-curable na po nito, no. Lahat ng gamutan available po dito sa Pilipinas. Kaya talaga po, gustong-gusto natin po na early po ang detection nitong breast cancer dahil napaka-curable po, no. Para na po itong high blood kapag stage 0 o stage 1, no, ito po ay nagagamot po talaga at hindi po kailangan pong alalahanin kasi talagang halos 100% po ang gamutan po dito po pag early stage. Ngayon po, mas baka na po yung nadadiagnose natin ng breast cancer. Actually, hindi natin alam kung dahil ba sa lifestyle po ba o dahil po mas aware na po ang mga kabataan ngayon at mas maaga po nila napapansin na merong pagkakaiba, mas maaga po silang nagkukonsulta. Doc, Yes, may I please? Dr. Emeline, you know what? This is a very good start, no? Parang sinasabi ni Doc Emeline, huwag kayo mag-alala. This is good news that this cancer is curable. Parang ganun. Ano po, Doc, no? Ba po kayo? Magandang balita yan, ano? Parang comparison niya, parang high blood na rin to. Because yung mga gamutan, it's there. Available na. Doktora, gusto ko lang dito itanong sa kanya, Pinoli, before your question po. Kasi sabi ni Doktora, parang katulad dito ng high blood, curable na ito. Pag nasa stage 1, how about stage 2, stage 3, and stage 4? Yung late stage na na-diagnose, mayroon pa rin po bang chance na So, maging, gamitin natin yung word na curable, Dr. Emily? yes. So, lahat pong stage 1, kahit mag-stage 0, 1, 2, 3 po kayo, curable po ito, no? So, yung early stage talagang 100%. Pero kapag syempre pataas po, medyo nababawasan, mga 90%. Ibig sabihin nun, sa 5 hanggang 10 taon, 9 out of 10 women ay buhay pa na mayroon pong breast cancer. So, kahit pong stage 4 ngayon, sa dami po ng available na gamutan at marami pong pag-aaral tungkol po dito, kaya marami na pong gamot na available. Kahit pa po mag-stage 4 na kumbaga hindi natin magagamot na mawawala talaga totally, nakokontrol po natin to at talagang mahaba pa rin po ang inyong buhay po, no? Na makakasama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Ang dinadala niya sa atin is a good news. Tama yung sinabi mo po, Pinoli. Yeah, actually, Good news talaga. Miss Annie, Dr. Emeline, kaya ako natutuwa kasi we encountered a lot of this kind of problem, especially sa breast cancer. Ngayon sa sinasabi niya kasi, para bang, wag na kayo mag-alala, good news to, no? Regardless of level. Kaya lang, ang naka-strike sa akin is yung early detection. And early detection really is a very important part of curing cancer, especially ito, Doc? Kaya lang, ano po ba yung mga pwede nating i-advise sa kanila, yung mga early warning signs ng breast cancer na siguro dapat bantayan ng mga babae, lalo na wag nila isipin bata sila kasi this cancer will strike at any age. Tama po ba ako, Doc? Tama po kayo, no? So, ang kailangan nating alalahanin ay ang edad na 20, 30 at 40. Sa 20 years old po, 20 po, no? Magsimula na po tayo na kapain po ang ating breast. So, self-breast exam tawag po doon.
ginagawa po ito 7 hanggang 10 araw mula sa unang araw ng regla po, no? Mula sa unang araw, hindi po sa huling araw, sa unang araw po ng regla. So doon po, maging familiar po kayo sa pakiramdam ng suso po ninyo para alam ninyo kung ano yung feeling ng normal. Kasi sa totoo lang, 80% po ng mga breast cancer, kayo po mismo yung nakakapag-detect po. Kasi sabihin nyo, medyo may iba po talagang pakiramdam kahit walang makita sa mammogram at ultrasound, may mga additional pang mga test, no? Tulad ng MRI na pwede pong gawin at talagang doon lang minsan nahahanap po yung breast cancer. So yun Doc, po may I cut you first po? Gusto ko lang po interject ito. So that means na wag sila mag-alala dahil iba nag-aalala sila na pag hinihipo-hipo nila yung breast nila, masama para sa kanila. Actually, it's a good thing for them kasi yun nga yung magiging parang pinaka test nila ng early detection nitong sa sinasabi niyo. Paano, Doc? Opo, tama po kayo dyan. So, huwag po kayong matatakot, nakapain ang sarili po ninyong suso. Kung hindi po kayo marunong, pwede po kayo pumunta sa inyong doktor para po maturuan po kayo kung paano po ito tamang gawin. Ang susunod naman po ay ang 30 years old, ang 30 po. Dito po, dagdag na yung assignment nyo. Maliban dun sa monthly self-breast exam, meron po kayong annual na date po sa inyong doktor. Kada taon po, kailangan po ninyong magpatingin po at ma-examine ng doktor po. No? Ito yung tinatawag na clinical breast exam pag 30 years old. That's every 1 to 3 years po. And then, kapag nag-40 na po tayo, dagdag na naman yung assignment po natin. May dagdag po na mammogram po na ipapagawa para sa screening. So talagang, ang pinakamaganda ay wala kayong nararamdaman at doon po nakitang may cancer, no? Pag medyo may nakakapa na po kayo, medyo mas mataas na po ang ating stage. Pero huwag po kayo maalala dahil curable nga po ito. So during those 30 years old, 40 years old, pag nagpa-exam po kayo sa inyong doktor, pwede po ninyong pag-usapan ang mga risk factors tulad nung meron kayong mga kamag-anak na merong mga breast cancer, ganun po. At pwede po natin makompute doon kung kayo po ay high risk po magkaroon ng breast cancer. At depende po no, sa inyong risk po kung kailangan po ng mga dagdag pang kailangan gawin. Ayan, yes. Sige po. Thank you so much for that, Doc. Kasi sa umpisa pa lang kasi sa good news already. So gusto ko lang mag-continue yung momentum ni Doc na lahat ng pag-uusapan natin dito is going to be good news for all. Kaya totoo po bang kahit na ganon ay mas maganda, mas advance yung atin pong mga information, lalo na sa detection, ano po? Totoo po bang mas advance at mahirap gamutin ng breast cancer kapag na-diagnose na siya na bata pang isang babae? Well, pag mas bata pa, syempre clinically mas marami pong risk factors po, no? So doon po tayo nagdadagdag ng mga testing tulad po kung meron ba niya na may breast cancer. Kasi po sa totoo lang po, no, yung namana sa lahi, no, that's only 1 out of 20 breast cancer patients ang meron po nung gene na yon na namana, yung parang kay Angelina Jolie, no? Pero karamihan doon walang dahilan. So hindi pa natin alam kung sa mga kinakain natin o yung mga lifestyle, may mga alam tayo po, no, may ibang mga factors tulad ng kunyari nag-pills po kayo noon o kaya po medyo po overweight po tayo, no, naging estrogen rin yun sa katawan, medyo hindi tayo nag-exercise, sedentary yung ating lifestyle. Yun po yung mga bagay na pwede po natin matulungan po para mabawasan ang risk po hindi lamang ng breast cancer kundi kahit anong cancer po. Yun. Miss Annie, alam mo, natutuwa talaga ako. Kasi imagine yung tanong natin, mahirap bang gamutin? At dahil mas advance ang pagkaka-test nung bata, ano? Isa lang pa rin ang tinutumbok ni Doc dito kaya mahirap siya, kaya madaling gamutin. Bottom line, curable siya. That's correct. That's the good news Diba? Naibsan tayo, dati-rati kasi hindi ganun Pag sinabi mong breast cancer, this is the end. Yes. Wala na to. Pag cancer ang pinag-uusapan, ako malungkot agad yan. That's correct. Opo, totoo naman po yan. Alam mo, nakakatuwang kausap si Doktora Ayan. Doktora, please do emphasize a while ago, bagamat may nabanggit na kayo dito, totoo bang, totoo bang maaari mag-contribute ang pagkain ng matatamis sa risk na magkaroon ng cancer, such as breast cancer po, Doktora? Sige nga, kasi naririnig natin, nako, pagkain niya ng cancer cells, mga tipong ganon.
Coming from you, Actually, Dr. Emily. kailangan lang po ay healthy lifestyle. Ibig sabihin, kung gusto nyo pong may konting alat, konti lang. Huwag naman po sobra-sobra dahil tayo, mahilig talaga tayo sa matamis at maalat. Kaya sakit natin yung mga Pilipino. Talagang konti lang po. In moderation lamang po, no? Huwag naman pong marami. So, iwasan din yung mga delata, yung mga processed foods, no? Di ba? Ang hirap po iwasan yung mga tosino, ganyan. So, iwasan po natin yung mga yon. Lahat pong klaseng cancer avoid po natin yun. Kasi yun mga yun, hindi natin alam, may mga pagbabago sa ating katawan na epekto po iyon. Dapat aralan pa rin natin ngayon. Yan. So, lahat in moderation. Yes, of course. Parang kumbaga sabi nga nila, yung mga manginginom na dati sinasabi nila, drink moderately, don't drink actually. Pero dito sa food, tama yung sinasabi ni Doc. Ngayon ko na-appreciate ngayon yun kasi marami nag-aalok sa akin ng pagkain eh. So, I guess this is the right time and at the same time, a good news for me also. Kasi Doc, ako hindi ako mapili sa pagkain. Kahit ano. Yes, kahit ano, basta hindi bawal. Kasi may pagkain talaga bawal eh. But this time, tama yun eh. Eat a healthy food. Of course, moderately din. Kasi nakaka-apekto pala talaga eh, no? That's correct. That's good news talaga. Ngayon, Doc Emeline, kasi siyempre, pinaka-personality kasi yan eh, na madalas yung mga kabataan, kaya ayaw magpa-check up kasi may takot sila, may hiya sila. Paano ba natin may change yung ganong mindset para mas maaga yung silang mag-submit voluntarily na magkaroon sila ng maagang awareness? So, kung po kayong mahihiya, kung nahiya po kayo, pwede kayong magpasama sa inyong mga magulang, sa inyong mga auntie po, no? Kasi lahat po tayo, mga kababaihan, tayo talaga yung prone na magkaroon ng breast cancer. So, magpasama po tayo kung kanino po kayo komportable, magpasama po tayo. Okay. Huwag mahihiya. Ayan. Doc, kanina, nabanggit mo na ito sa umpisa pa lang ng ating discussion. But I would like to ask this again to you para magkaroon muli, ma-remind, mahalaga, importante, yan, ma-remind yung ating mga kabataan, anumang age po yan. Gaano kadalas at kailan dapat magpa-check up ang mga kabataan? May age recommendation, mayroon kayong binanggit kanina para sa mga pagpapascreen at anong mga tests ang maaring magawa ng younger women to detect if they have breast cancer. Doktora, again, pwede niyo pong ma-emphasize muli yan, bagay na yan. Thank you. Thank you po. Okay, we have 20, 30, and 40 as the magic number. 20 po ang start ng self-breast exam. 30 ay clinical breast exam at ang 40 years old ang start po ng pagmamammogram. Kung napag-usapan ninyo, no, depende sa risk factors ng inyong doktor na kailangan po na mas maaga ang pagde-detect, then doon po papasok ang iba pang mga test tulad po ng MRI. Huwag po kayong matatakot sa mammogram. Ang mammogram ay x-ray lamang po ng suso. Kadalasan natatakot po ang mga babae po dito, pero po 6 na segundo lamang po ito para maisalba ang inyong buhay. Okay, Bipinoli, with your permission, isingit ko lamang po ito. Doktora, may kayo binanggit na self-exam, the clinical one, and the mammogram. Mayroon tayong bago ngayon, which is the PET scan. Pwede ba, kasi naririnig natin, kapag PET scan ay precise. Nakikita kung ano yung location ng cancer cell. Kung halimbawa, first time ka pa lang, magre-recommend ka ba ng PET scan? Lalaktawan mo yung MRI? Lalaktawan mo yung CT scan, Dr. Emeline? So, usong-uso po yun ngayon, no, na yung mga Opo. ibang pasyente ay na lang po magpa-PET scan para matingnan kung may cancer sa buong katawan po, no. Hindi po siya recommended sa ngayon. Sa ngayon, ang PET scan ay rinirekomenda lamang kung diagnose po talaga kayong may breast cancer at medyo advanced yung stage at hinahanap po talaga natin kung meron pong kalat po ng cancer. At kung monitoring in the future, yung monitoring po ng response po sa treatment nitong breast cancer. Pero as screening, it's too much po, no? Even internationally, sa buong mundo po, no? We do not recommend doing a PET CT scan po as a screening po. Thank you very much. That's very clear, Bipinoli. Oo, kasi Ayan. kaya nga it goes back to the previous mention by Doktora na yung early detection talaga napakahalaga, no?
Kaya siguro sa lahat ng ating mga kababayan, sa mga nanonood sa atin, I guess you have to save this one, no? This is the save, you save this one so you can save your breast. Parang ganon. Dr. Emeline, ano po ang makikita nating pagkakaiba? O ano ba yung pagkakaiba ng sinatawag nilang breast conserving surgery at yung mastectomy? At kailan po ito dapat na irekomenda sa isang breast cancer patient, especially kung yung patient po ay nasa younger age pa? So, tama po kayo dyan sa mga inyong katanungan, no, tungkol sa mga surgery para sa breast cancer. Kasi noon naman talaga, kapag sinabing may breast cancer, nako, automatic po ay mawawala na po ang ating mga suso po. Pero ngayon po, meron na po mga makabago po na mga ginagawa po, at ito po ay standard na po, no? Halos more than 50 years na rin po ito nasa buong mundo, at marami na pong pag-aaral po dito na safe po ito. Pareho ang tsansa na bumalik ng cancer kapag tinanggal ang suso at hindi. At also po yung tsansa na bumalik ang cancer po kapag tinanggal ang suso at hindi ay pareho na lamang. So ito pong breast conserving surgery, ibig sabihin po, hindi na kailangan tanggalin ang suso nyo, no? Yung bukol lamang po. At ito po ay pwede sa mga early stage na breast cancer, mga stage 1 at 2. Okay? So ito po, pag-usapan po ninyo ng inyong doktor kung paano po ito magagawa po. Dahil ngayon po, maliban po sa yung bukol lang, meron rin pong mga techniques na tinatawag namin oncoplastic techniques, kung saan yung hiwa po ay sa mga magandang lokasyon na matatago pa rin po ninyo yung sugat, at pwede pa rin po kayo magbikini pagkatapos po nito. That's nice, si Dr. Emeline talaga, meron siyang, kumbaga parang sa, by profession po kasi I'm an engineer doc, no? Sa field of construction kasi, ang pinaka-doktor namin doon na magpapaganda, architect, because of the aesthetics. Mukhang magandang recommendation yan, Thank you for that. Alam mo, nakakatawa. Kung si doktora yung doktor mo, hindi ka manglulupay-pay. Yes, of course. Ang husay niyang magpaliwanag. At totoo naman yung binabanggit niya. Kung dati-rate, parang ito na yung katapusan mo. Pero this time, nakikita natin na, naku po, imagine, kinumpare niyo yan sa isang high blood pressure na pwedeng ma-cure, especially pag early detected. Okay, at this point, itanong ko naman sa kanya, Bipinoli, anong dapat ang mga bagay na malaman ng isang breast cancer patient bago siya po mag-undergo ng surgery, Dr. Emeline? So, unang-una po, importante po talaga mapag-usapan ninyo at klaro sa inyo po, at mapag-usapan ninyo ng inyong team ng doktor, at klaro sa inyo kung anong stage po ba ng breast cancer nyo, at kung ano po yung tinatawag na breast panel po, no? Kasi ngayon, ang dami nating alam sa breast cancer po, iba-iba po ang ugali nitong mga breast cancer po. Kaya depende po sa kung ano po yung breast panel, napakarami po nitong klase, talagang madiskusyon po ninyo sa inyong mga doktor nyo. So, minsan litong-lito na po kayong mga pasyente dahil ang dami daw na doktor, pero kadalasan po ang magkakasama po, no, sa team na magagamot sa inyo ay ang surehano po, ang surgical oncologist, isa pong medical oncologist na siya po kadalasan nagbibigay ng chemo, at ang radiation oncologist na siya po yung magbibigay ng radiation later on. So dapat maliwanag po sa inyo kung anong stage nyo, ano po yung mga options po ninyo, kung mauna ba yung chemo, mauna po ba yung surgery, ano pong klaseng surgery, kung gusto nyo po ba ay may susok pa rin po kayo o hindi. At marami rin pong mga minimally invasive na breast surgery techniques ngayon na available rin po dito sa ating bansa, no? So talaga pong magandang-maganda na ang gamutan dito. Kailangan lang po maliwanag po sa inyo po ang inyo pong sakit at ang journey po ninyo. Very good. Okay, doon sa surgery, ang tatlong doktor kailangan. The surgical oncologist, the medical oncologist, the radiation oncologist. Tama po ba, Dr. Emeline? Ito pala yung
magkakasama. Team yan, teamwork kasi yan eh. Pala to. Ayan. Okay. Thank you for that. Oh, thank you so much. Actually, napakaganda ng sinasabi ni Doktora talaga. Kanina pa ako amazed sa mga sagot niya. Kasi correct. imagine mo parang, the reason why I can feel that is, para siya nagre-reconstruct no? And the patient, kaya nga sabi ko, huwag kayong mag-alala. Mamimili lang kayo. May gusto ba kayo na kayo may suso pa o wala na? Parang sinasabi niya kasi. Opo. So, hindi na siya nakakahiyang sabihin na, hindi, wala akong susunod because that is what you want eh. Parang sinasabi nila, be careful what you ask for. Di ba? So thank you so much for that beautiful and masasabi ko na wise answer ni Dr. Emeline. Doc, siguro ito po yung aming para sa inyo naman. Ano ba ang mas gusto ninyong, yung the best message that you can give na gusto ninyong ipaabot naman sa lahat ng mga kabataang Filipina, wag na sa Pilipina, lahat na kasi tayo po yung napapanood hindi lang sa Philippines kundi sa iba't ibang panig ng mundo tungkol sa pag-aalaga ng kalusugan ng kanilang dibdib. Huwag po kayong matakot, nakapain ang iyong sarili. Kung meron po kayong nakapa, hindi po agad yon ay breast cancer po, no? Maraming posibilidad at kailangan ninyo po magpasuri sa inyong doktor. At kung kayo naman po ay mayroong breast cancer, ito po ay nagagamot. Kailangan nyo lang po na mapag-usapan sa inyong with your doctor po at malinaw po sa inyo ang inyong magiging planong gamutan. Nagagamot po ito, kaya huwag po kayong matatakot. Dora, napaka-vital yung mga informations na ipinagkaloob nyo ngayon sa hapong ito patungkol sa breast cancer. Maraming salamat. Sa panguna po ni Kuya Daniel Rason, we would like to express our appreciation for finding time with us. Dr. Emeline Elaine Cua de los Santos, isa pong breast surgical oncologist ng Makati Medical Center. We hope we can have you back next time. Salamat po. Salamat sa Diyos. Ayan. Oh, sino yung masipag nating guest coordinator dyan? BP Noli. Walang iba, kundi ang walang kakupas-kupas, si Miss Dina Sanchez. Actually, napakasipag niya eh. Imaginein mo, for that, lalo itong ginawa natin ngayon, hindi madaling humanap ng doktor na kasing husay magsalita at sumagot ng mga tanong. That's correct. Kasi those are all vitals and critical. That's na hindi siya basta sumasagot, kundi Yes. tinitignan niya pati yung sinasabi ng mga tao. At the same time, magiging tanggap ng tao. Kasi ang sarap nung pakinggan ko kanina, umpisa pa lang, sabi ko, this is a hope for them. Tama po kayo. Sa umpisa pa lang, parang maiiba yung pakiramdam mo, ha? Imagine yung comparison niya, parang high blood lang yan. Dahil sa dami ng natuklasang gamutan, magagamot na. Especially if early detected. Ayan. Pero hindi nangangahulugan na nasa late stage, hindi rin magagamot. Ayan, yung binabanggit ni Doktora. Thank you, Doktora. Maraming salamat, Miss D. Classmate ko yan eh. Talaga? Sa asthma. Asthmatic din niya. Member pala, member. Alam mo, Miss Annie, napakaganda nitong ating ginagawang pagseserbisyo ngayon. Kaya nga, hindi naman ito natatapos dito dahil... Dahil ang serbisyong bayanihan will pause for a break at agad po kaming magbabalik. Welcome back mga kasambahay. This time, BP Noli, isang good news muna. Ang ating ihati dito lamang yan sa Bayanihan Update. Oh, eto, ukol sa cataract operation ay inilapit sa ating programa ni Mrs. Gemma Dunga ng Quezon City na nangangailangan siya ng 70,000. Oh, 70,000. Maliit. Alam mo, sa mata naman talaga, naku po. Excuse me, Miss Annie. Kaya ako sinabing maliit yan kaysa mawala mata. Oh, of course, kasi yung vision is very important, di ba Yes. po? Oh, dahil dito,
naglikom siya ng guarantee letter at sa awa ng Diyos ay nakatulong naman po tayo. Katuwang ang BH Party List upang mapuno ang 70,000 pesos. Ayan. Oh, sa pagkakataong ito, mga kasambahay, pakinggan natin ang ipinaabot na pasasalamat ni Mrs. Gemma. Ako po si Gemma Dungaw na nabigyan po ng tulong ng guarantee letter ng BH Party List. Maraming pong salamat sa inyo sa katulad ko pong naibigyan niyo ng tulong na nangangailangan na maoperahan po sa mata. Katarata po ang aking sakit. Maraming salamat po sa inyo. Sana po wag po kayo magsawa ng magtulong sa mga nangangailangan katulad ko po. Maraming salamat po sa Diyos. Thank you, Ma'am Gemma Dungaw pala siya. Yes, salamat sa Diyos. Alam mo, natutuwa ako pagka nakakarinig ako pagka nakatanggap ng tulong, mabuti, na ang natututunang pasalamatan ay ang Diyos. Kasi alam mo, it's a good and advantage din. And a favor doon sa tumutulong yun eh. Salamat sa Diyos, Pipinoli. Maraming salamat. Salamat sa Diyos. Salamat po. Yes. Maraming salamat. At ito yung mga sakit na at yung age, di ba po, talagang hindi maiiwasan. Ma'am Gemma Dungaw, maraming salamat sa pagkakataon po na naidulog nyo ang inyong suliranin, ang inyong concern dito sa programang ito ni Kuya Daniel Rason, ang Serbisyong Bayanihan. Salamat sa pagtitiwala. At syempre, sinong pasasalamatan natin dyan na Action Center Assistant natin? Gaya ng isa, walang iba, kundi ang masipag na lagi na inandyan, si Miss Dayan Caiña. Thank you very much. Thank you so much. much. Maraming salamat. Naalala ko tuloy dito si Vivian Predicala. Oo. Ang sipag din yun, nagdadala ng kape yun. Eh. Oo naman, yun ang pampainit sa news pagkaganito, di ba? Yan naman, si Vivian Predicala. Nakasama natin yan sa Public Service Department. Service. And moving on, ngayong holiday season, Bipinoli, at matao ang karamihang public places. Panahon ito na sinasamantala, hindi lang ng mga bakasyonista, kundi ng mga masasamang loob. Paano nga ba tayo magiging alerto at ligtas sa mga crowded o matataong lugar? Mga kasambahay, here are some SB tips. Ngayong dagsa na ang mga tao sa malls at public spaces, mas kailangan na maging alerto at maingat. Maging aware sa paligid at siguraduhing ligtas ang sarili at iyong mga gamit. Narito ang ilang practical tips upang manatiling alerto at ligtas sa mataong lugar. Tip number 1. Ingatan ang iyong bag at wallet. Ilagay ito sa harap o sa lugar na hindi madaling maabot. Maigi rin na maglabas lang ng saktong barya o halaga para sa pamasahe kung ikaw ay nasa terminals o sakayan ng jeep o bus. Tip number 2, magdala lamang ng kinakailangang gamit o pera. Mas ligtas kapag hindi agaw atensyon ang iyong suot o dalang gamit. Tip number 3, iwasang gumamit ng cellphone habang naglalakad. Laging ituon ang atensyon sa paligid. Tip number 4, magtakda ng meeting point para sa mga kasama. Makatutulong ito sakaling magkahiwalay kapag siksikan ng lugar. Maigi ring naka-on ang location mo upang madaling makita ka kung hindi makontak. Tip number 5, alamin ang lokasyon ng emergency exits at security stations. Makatutulong ito kung magkaroon ng aberya o panganib. Tip number 6, umiwas sa pakikipagtulakan o pakikipagtalo sa ibang tao kung nakapila. Panatilihin ang kaayusan at espasyo sa paligid. Tip number 7, i-report agad ang anumang kahina-hinalang kilos ng isang tao. Mas mabuting maagapan kaysa magsisi sa huli. Mga safety tips doon sa mga crowded places, especially this time, Bipinoli. Kasi tumungtong na kasi yung sinasabi nilang Burman. Yes. And most probably talagang ang mga tao maglalabasan talaga yan, Miss Annie. Kaya talagang kailangan nating mag-focus, stay alert, and be safe in crowded places, sabi nga. Ayan. Tsaka yung iba nagdadala ng pera. Oo. Pagkatapos nasa bulsa lang. Yung mga masasamang loob, mayroon silang
napakaliit na pangbunot doon sa parang I don't know kung paano nila ginawa Ang yun. tawag nila ron, kasi di ba sabi natin kanina, ito yung panahon ng bakasyon. So maraming bakasyonista. Dito naman, maraming bukasyonista. Opportunista. Tagapagbukas ng That's wallet. correct. Alam mo talaga naman, totoo yan. Ako, meron akong nakita niya na lumupasay talaga siya eh. Hindi niya sukat akalain yung worth 70,000 nasa bulsa niya. Akala niya nasa wallet niya, tapos naitago niya. Naalala niya, parang mayroon daw pong gumalaw sa kanyang bulsa. And that time, nandun siya sa crowded place. Hindi niya naramdaman. Hindi niya naramdaman. Iniisip niya, hindi naman kamay ang pumasok doon sa may bulsa niya. Parang maliit lang na slip. Clip yun, clip. That is correct. The clip. Parang clip. Clinip lang yung 70,000 niya na puro tigwa 1,000. Ang intention niya, pumunta siya sa isang lugar. Diyan sa may Divisoria, Tondo. Kasi di ba maraming pinupuntahan yan kasi mga mura. Di ba? Naku, hindi na siya nakapamili kasi na-clip na yung pera niya. So, konting ingat lang, magsilbi sana ng aral. At syempre, yung mga tips namin. Okay, this time, mayroon tayong paalala. Okay, eto mga kasambahay, doon sa ating mga kababayan na nais po makahingi ng libre medical assistance. Ano po? Mga check-up. Regular naman po tuwing araw ng Biyernes sa MCGI Charity Center na matatagpuan sa number 141 Rodriguez Avenue, Marikina City, ang mga sumusunod na medical, optical, and dental services sa mga charity center. Bipinoli, ano ang mga services na yan po? Before that, libre ito. Ay, of course. Yan ang libreng serbisyo. Kasama dyan ang ating mga medical adult consultation, syempre ang ating pediatric consultation, yung mga sa mata, kagaya kanina yung ating binanggit, optical consultation with free reading glasses, of course. At sa mga nangangailangan naman ng dental checkup and extraction, you just go there. At maliban dyan, mga kasangbahay, kung kayo ay may problema sa inyong mga tiyan o sikmura, o maging sa inyong mga tainga o pandinig, maaari po kayong magpakonsulta sa gastroenterologist and ENT specialist ng River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. Every Friday po yan sa MCGI Clinic. Tandaan, wala pong bayad ito, lahat ito ay libre. Yan. At ang registration po ay nagsisimula mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Tuwing araw din ng Biyernes sa MCGI Clinic, tayo naman ay may libreng cataract and pterygium screening kung may mapapansin kayo o may napapansin na kayong parang pinkish o whitish na laman papunta sa itim ng inyong mata. O maaari na po kayong makahalata na ito ay sign ng pterygium, at kung nakakaranas naman kayo ng panlalabo, blurry or cloudy vision, maaari ding ito ay sintomas na ito ay katarata. Kaya magtugo na agad sa MCGI Clinic tuwing araw ng Biyernes na matatagpuan naman sa number 141 Rodriguez Avenue, Marikina City. Huwag po ninyong baliwalain mga kasambahay ang katarata at pterygium upang maiwasan ang mas malalang kondisyon gaya ng pagkabulag o pagkawala ng ating paningin. Thank you very much, Bipinoli. At sa mga may nais naman po iparating sa Serbisyong Bayanihan, narito po ang mga numero na maaaring tawagan o padalhan ng mensahe. Paalala lang, office hours lamang po. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Lunes po yan hanggang Biyernes. UNTV Action Center mobile number for Globe subscribers. Ito po, sulat nyo, 0906-438-5597. UNTV Action Center landline 8396-8688 local 3102. At narito naman po ang UNTV News and Rescue 24/7 mobile number. Ang smart number is 0930-987-3735. And for you to be updated, mga kasangbahay, manatili po tayong nakatutok sa serbisyong bayanihan mula alas 4 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon every weekday, simulcast on UNTV Channel 37 and Radyo La Verdad 1350. And if ever you've missed our live program, maaari naman po ninyong balikan ang aming episodes sa aming official Facebook page. Just search Serbisyong Bayanihan on the search box. O kaya naman ay sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue. Just search UNTV News and Rescue on the YouTube search box.
Serbisyong Bayanihan would like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at rivervalleyECSC.com. And of course, Serbisyong Bayanihan would also like to thank Soxargen General Hospital. Good afternoon po sa inyo dyan. Magandang hapon, lahat ng mga doktor. For inquiries, you may visit their website, sgh.doh.gov.ph. Wala na tayong oras mga kasambahay, pero bago tayo tuluyang magtapos sa araw na ito, narito muna po ang ilang karunungan mula sa Biblia po. Unang Juan 2:4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. At sa Napakaganda. English translation, maganda Yes. yan, Miss Annie. Ang Opo. sabi ng Bible, 1 John chapter 2 verse 4, He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Amen. Ganda. At muli, salamat po sa inyong lahat, mga kasambahay. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon at syempre ang ating kasama dito sa studio, si Miss Annie Rentoy. Of course, we are always saying, peace be with you all and we love you all. It's a pleasure to be with you this afternoon. Thank you very much sa pagtanggap ng aming request at paanyaya na makasama namin kayo. My pleasure. Isang kape. Maraming salamat, VP Noli. And of course, kasama natin sa Serbisyong Bayanihan ng ating EP, Miss Lynn Apinado. Maraming salamat. Jillian, sa inyong lahat dyan sa Public Service Department, thank you. At syempre, mga kasama ko naman dito sa Action Center, thank you so much kay Rome, ang ating head ng UNTV Action Center. Dengan kay Inya, kasama si Josa at ganun din si Shane. Thank you, Shane. Mga kasama ko sa technical side, narito si Ian, narito naman si Carl, si Kenneth, and of course si Aljan, ang palagi natin kasama sa lahat ng panahon. At ang kasama natin, Marvin, thank you. Nariyan si Igat, nariyan si Rodrigo, nariyan si Nars. Maraming salamat. Belinda and Jen, thank you. IT Department, nariyan po si Arya, nariyan po, sabi ni Jillian, awat na. Sa inyo pong lahat yan, maraming salamat. BP Ruth Soriano, thank you very much kay Ate Ruth, maraming salamat. At sa lahat ng BP. Pero dapat banggitin natin si BP Yes, of Joseph. course, si BP Joseph, BP Bong, and our General Manager, Jay Eusebio. And I'd like to say hi kay Ate Arlene Rason, Mami Yes. Beth Rason. Good afternoon kay Hi Brad po, Daddy. Ate Arlene. Sa Mami ni Attorney Roth, good afternoon po. Maraming salamat sa Diyos, mga kasambahay. Hayaan niyo kayo aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil kami, inyong kabalikat sa buhay, maasahan at tunay. Abangan nyo, susunod na ang Ito ang Balita with Mr. Jun Suryao, kasama po si Miss Monica Veralio. RMB family, magandang hapon po. Ako po si Annie Rentoy. Kasama ko po si BP Noli Sabalya. Thank you very much. Sa ngalan po ni Manuel de Cuenco, Miss Jackie Aquino, Attorney Datgan Kaiko, at syempre sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason. Muli Kuya, salamat po sa Diyos. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Salamat sa Diyos and to God be the glory.